Sumainyo ang Panginoon at sumainyo. sa panyaya na pinayag ni Jesus na higit natin makita ang pakikibahagi ni Jose sa pagkilos ng paghahari ng Diyos na nag-aanyaya sa atin ng alin na makisangkot sapagkat maliwanag na kung saan ay iniiling ang ating kooperasyon. Kasi makita ko natin at nawa yung panyaya na pagtugon makatulong sa atin sa ipagninilay natin sa panyaya na ipinahayag ng buong may kapal katulad ng pagtugon ni San Jose. Nung ipinahayag sa atin ito, yung tinatawag natin na makikooperate, iniiling sa atin ng Diyos ang ating kooperasyon. Hindi lang kaya niya ng Diyos na alin maging mga nakikimasid. Kinakailangan natin yung alin yung aktibo nating pakikilahok. Maging kamahagi tayo sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Hindi pwede tayo lamang ay kung tawagin natin ngayon, mga meron. Kinakailangan na alin, tayo ay inaanyahan na mismo makibahagi sa nabanggit na pagkilos ng Diyos. Tayo, mahilig tayong manood. Pero yung hamon ay pinapahayag ng Jesus ngayon, ay tayo ay maging aktibong nakikilahok. Nandun po yung mahalagang aktibong pakikiisa. Or else, ay hindi papasok yung pagkilos ng Diyos sa gitna natin. Kaya inyong maririnig yung tema ngayon ng simbahan na tinatawag natin sinodality, yung sama-sama, hindi sapagkat sinasabi na natin, baka akala na iba ay we are democratized in our faith. Hindi na ulugan na kapag sinabi natin democratized in our faith, ay depende kapag sinabi natin democracy, ay kung sino yung marami ang sumasang-ayon, yun yung tama. Inainihan tayo na makisang-ayon. Pero hindi ito, sabi nga natin, ay kung sino yung may maraming kaisipan. Ang pananampalataya natin ay hindi demokrasya. Bagamat iniiling yung ating consent. Iniiling yung ating pagtugon. Pero hindi nang ulugan na ito ay demokrasya. Yung gobyerno natin, demokrasya. Bahagi yun na makita ko natin. Kaya nga kumisan, yun din kumisan yung una sa demokrasya. Kasi sa demokrasya, ilalagay natin yung tao, kumisan na alin. Ito kasi yung feeling natin, na siya kasi siya yung maraming bumoto. Ay kumisan bumoto tayo sa bobo. Kaya kumisan ang nangyari sa atin, ay napapariwara yung kasi nilalagay natin sa dulo kasi inakala natin ay matalino. Kasi yun ang so isa yun sa problema, kumisan kapag sinabi natin demokrasya. Yung ating pananampalataya, hinihingi yung ating partisipasyon, hinihingi yung ating pagtugon, pero hindi nahulugan na
majority wins. No? Hindi. No? May pagkilos ng Diyos. Ang panahon, ang panyaya ng Diyos ay kumari, sumunod, tumulong ka, nakibahagi ka. Baka pagkakataon ang makita natin, pero yung sino masusunod? Kung ano yung gusto ng Diyos. Hindi yung gusto ng nakararami. Sa gobyerno, pwede yun. Pero sa simbahan, hindi pwede. Kaya nga may mga pamantayan tayo ng pagkilos, yung mga kutawagin natin, mga pinaniwalaan natin, na hanggang ngayon, na for 2,000 years, pinangahawakan natin. Bakit? Kasi ito yung turo ng simbahan. Yung usapin ng synodality, ay alin, hinihiling na kumangari, lahat tayo sabay-sabay. Pero hindi na ulugan natin. Yung kagustuhan natin. Sa Ebanghelyo natin, makita natin si San Jose na alin, na gusto niyang hiwalayan si Maria. Bakit gusto niyang hiwalayan si Maria? Kasi ayaw niyang mapahiya si Maria, or else at most, hindi lang mapahiya. No? It might, masabi nga natin kapag sinabi ni San Jose, kaya lang siya aalis kasi nga para mangyayari rin. Abandonment, kasi pwede yung sabihin lang, hindi akin yan. No? Ay pwede yung kapag gano'n, ibig sabihin niya yun. Sa paningin ng mga Israelita, it could be death by stoning. Patayin ka hanggang sa pamamagitan ng pagbabato. Bakit? Ay, hindi naman pala yan siya tinakda na magiging asawa. So, anong lalabas? Si Maria ay may ibang lalaki. Pero ano sabi ng Panginoon? Ipinaliwanag kay Jose na si Maria ang magdadala ng tagapagligtas ang hinihintay ng bayan Israel. Kaya siya itong hamon ng tinatawag natin sa usapin ng sinodalidad ay yung patuloy na pagpapahayag at pagpapaliwanag ng aming pananampalataya. Pagpapaliwanag ng aming pananampalataya. Sa ngayon ko, nagkaroon ng study, simbahan sa pamagitan ng CBCP, Catholic Mission Conference of the Philippines, sa tulong ng Ateneo School of Studies, na isa sa mga dahilan daw ay hindi natin may paliwanag yung ating pananampalataya sa iba nating kapwa na hindi Katoliko. No? Bahagi yun. Ang tawag na natin kung isa, sabi nga ng isang professor ko yung hindi natin ma-articulate, no? The inarticulate, hindi natin mabahagi, hindi natin mabigkas, no? Yung ating paniniwala kay Jesus. Naalala mo kami yung professor, pero sabi ko na, the inarticulate Christology. No? Pero yun naman ang makita natin, no? Pinakita natin. Kaya nga, kapag sinabi natin synodality, anong ba, walang masyadong nauna. No? Hindi ko pwede na marami kang alam, pero ikaw lang mag-iisa. No? Kung talagang hindi maraming alam, kinakailangan na kinakailangan na hintayin mo yung iba. Kung wala kang alam, dapat
gumawa ka ng pagkakataon na alin, maunawaan mo rin yung tungkol sa ating pananampalataya. Or else, no? Kasi sabi nga natin kapag sabi natin na meron ibang nauuna, meron ibang nauuli. Ang gusto ngayon ng simbahan ni alin, sabay-sabay. Bahagi yun. Bagamat sabi ng iyo tayo, pare-pare naman tayo makarating, meron namang mauna. Pero yung hamon ngayon ng simbahan, kapag sinabi natin, the church is synodality, hindi lamang yung darating tayo sa ating patutunguhan. Yung hamon ng simbahan natin, darating tayo sa ating patutunguhan na alin, sabay-sabay. Kaya medyo may kabigagan. Pero kung tutusin, hindi yung bago yan. Kasi kahit na si San Jose, ay kinakailangan na alin, paliwanagan ng anghel sa pamagitan ng kanyang panaginip na kinakailangan niyang pakasalan si Maria para maging kabahagi ng pagkilos ng pagliligtas ng Diyos upang maging kabahagi. Kaya kinakailangan natin yung alin, yung tinatawag nating cooperation. Kinakailangan natin yung aktibong pakikilahok. Hindi pwedeng tayo na lamang ay alin, ay kung tawagin natin ay nanonood lamang. Kinakailangan natin na alin, maging bahagi ng pagkilos upang si Maria na paglalagyan na mananako na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo ay may katulong o na maging bahagi ng pagtugon sa pagliligtas ng Diyos. Kaya po, hindi yung magagawa lamang yung gawain ng Diyos, katulad lamang ni Maria. Kinakailangan din yung pagkilos ni San Jose. So ano yung hamon na kinakailangan natin makita ko? Hinihingi ng Diyos yung alin? Yung maliwanag nating pagtugon. Hindi lamang yung oo ni Maria. Kinakailangan din yung oo ng bawat isa sa amin. Kinakailangan natin yung oo tayo ay alin, maging kabahagi ng pagkilos. O kasi nakakala natin sa pagdahan natin sa daigdig na ito, dalawa lang yan. Either na tayo alin, hadlang, o nakikibahagi. Ako'y nanonood lang, hindi ko pwede. Bahagi mo yun. Kasi kung talaga nakikita natin yung pagkilos ng Diyos, hindi pwedeng ikaw ay alin, ay nanonood lang. No? Kasi bakit? Ay hindi mo rin nakita yung pagkilos ng Diyos. Kinakailangan alin, makibahagi ka sa pagkilos ng Diyos. Or else, ay hindi ka naging kabahagi sa pagkilos ng Diyos. Hindi ka nga obstruction. Pero bakit? Ay sayang. Sayang yung presensya mo na naandyan. Pwede kang maging kabahagi katulad ng pagkilos na ipinamamanig ni San Jose. Kaya inaanyayahan kaya ang tanong na rin, ano yung pwede kong maging bahagi sa aking pakikisangkot sa pagtugon sa paanyaya na ipinapahayag na Jesus, no? Kasi tayo, sabi nga natin, kahit na sa social media, mahilig tayo mag-comment. Mahilig tayo mag-comment. Yung participation natin, hindi pwedeng sa comment lang. Kinakailangan natin ng alin, aktibong pakikilahok. Inaanyayahan tayo ng may kapal. Kaya, pag sinabi namin na hindi tayo umuunlad, ay baka wala tayong ginagawa. Nanonood lang tayo. Kaya, tanong namin sa ating Panginoon, kahit na siguro sa
Kinakailangan mag-isip tayo, katulad ng San Jose. At masabi natin, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, napakasalan si Maria. Inaanyahan ng Diyos ang inyong pakikilahok sa paglahok ng simbahan na itinatag ng ating Panginoong Hesus Kristo.